Ilang mga residente sa Tuwao, Cagayan stranded sa bubong. Bigla lang dumakilin, sir. Amin kita ito'y kitanda nga nakaharwarin at siyempre bigla lang, sir. Ilang lugar sa Luzon nawalan supply ng kuryente matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan. We have been working non-stop 24/7 to restore electricity service in affected areas. 2 individual na paulat na nasawi sa Bagyong Uwan ayon sa Office of the Civil Defense. Sa casualty po natin, meron pong reported sa atin, pero subject again for validation pa ito, 2 fatality. One is from Viga, Catanduanes due to drowning, and another one from Catbalogan City, Samar, nahulugan ito ng collapse structure, no? Tapos meron po tayong 2 injured. UNTV News and Rescue tuloy-tuloy sa pagbibigay ng serbisyo sa mga nasalanta ng Bagyong Uwan. Ilang residente sa Ilagan City, Isabela nagpalipas ng magdamag sa gilid ng kalsada. Mga magsasaka ng gulay sa Cabanatuan City, Nueva Ecija dumadaing ng tulong sa pamahalaan matapos ang Bagyong Uwan. Kung sakali na matulungan kami ng pamahalaan, magiging puhunan ulit para makabangon kami. Mga bahay sa Coastal Barangay sa Aringay, La Union, inabot ng daluyong. Nagulat po, Permi. Bakit? Kasi siyempre po, akala namin mamatay na po kami lahat. Ilang retiradong general, personalidad at politiko na nasa likod umano ng destabilization plot iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines ayon sa Malacanang. Kailangan po kasi talaga maimbestigahan ito at kasi maaaring sabihin nila ito ay freedom of expression. Pero muli titingnan natin kung ano ang hangganan at kailangan po talaga itong mapaimbestigahan. Baguio City Mayor Benjamin Magalong pinabulaan ng sangkot sa umano'y tangkang destabilisasyon. It's a complete lie. Talagang matinding kasinungalingan. Ginawa. Alam mo, talagang sadya pa yung pagkakagawa. Talagang may malis, malisyoso yung pagkakalagay. Nilagay ako doon, tapos nilagyan pa nila ng for confirmation. Ombudsman Crispin Remulla may unofficial copy ng ICC arrest warrant ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Higit 10 tauhan ng Bureau of Customs na sangkot sa smuggling ng luxury cars ng mga diskaya inisyuhan ng show cause order. Dokumento ng smuggled luxury cars pinipeke umano para makapasok sa Pilipinas. Yung x-ray din yan, ang makitang image was Raptor for that Bugatti, meaning parang pick up yun. Pero yung laman iba. So it's an elaborate method of cheating the government. 80 flood control projects ng mga kontratistang pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. uunahing imbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. We hope we can definitely, kasi ngayon we are now getting yung mga big documents through the help of the CIDG and the NBI kasi meron silang subpoena power. So we need to study yung big document. Ibabangga namin yan sa actual na implementation. Pinakamahinang palitan ng dolyar kontra piso na itala sa 59 pesos and 17 centavos. Pilipinas wala pa rin natatanggap na extradition request laban kay Apollo Kibuloy. There is no official notice from the US. No official notice. Mahigit 600 million pesos kakailanganin para makumpuni ang halos 3,000 paaralan na napinsala ng Bagyong Uwan ayon sa Department of Education. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na may makukulong na sa mga sangkot sa flood control projects anomaly bago matapos ang taon. Pagkansela sa passport ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico, tiniyak rin ng Pangulo. Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. 3 pang senador na umanay sangkot sa flood control projects anomaly, papangalanan ng Independent Commission for Infrastructure. We will be filing
at least against 3 sitting or former senators, at least 3 next week. Planong imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kay Saldico, binawi ni Senator Panfilo Lacson. Website ng mahigit 30 social media influencers, ipinasasara na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ang gagawin ho natin dito, immediately, pinapa-take down na natin ho, hindi lang ho, alam niyo naman ho, ang CICC hindi lang pinapa-take down yung mga contents nila, but we would take down their sites as well. Dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile pumanaw sa edad na 101. Dating ako Bicol Party List Representative Saldico nagsalita na sa issue ng budget insertions. 100 billion pesos na halaga ng insertion sa 2025 national budget ipinag-utos anya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Mga paratang ni former Representative Saldico laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa umano'y budget insertions, imbento lang ayon sa Malacanang. Saldico hinamo na umuwi ng bansa at pirmahan ang kanyang salaysay laban kay PBBM. Rep Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Umano'y koneksyon ng mga politiko sa mga kontraktor sa pagkuha ng proyekto sa DPWH idinetalye sa Senado. Pagbaba po ng pondo, pupunta na po yung mga kontraktor po sa office at magka-confirm naman po na yun daw po ay ibinigay sa kanila. So makipag-usap naman po sila doon sa coordinator for the procedure of the bidding, and then ibibid po, i-implement, doon po nangyayari. Pero yung bigayan po nung obligasyon, since sa amin po ang nagpapamigay po talaga, hindi naman po kami. Pagka-congressional allocation po, Your Honor. Ilang senador hindi kumbensido sa ibinigay na dahilan ng mga kongresistang no-show sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Saldico at iba pa padadalhan ng sabina ng Senado. Pasensya na po, Mr. Chair, pero hindi ko po talaga maintindihan yun. How can the findings of the ICI be prejudiced by their presence here? Based sa kanyang pa-analysis, wala akong nakasulat na karamdaman na nagsasabing hindi siya pwedeng dumalaw dito. At Vice President Sara Duterte naghihintay na lang umano kung kailan siya ipakukulong. Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently hanggang ngayon hindi pa rin nila mabuo-buo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa.